Kabayan, ang larangan ng pangisdaan at pangingisda ay hindi nahuhuli kung pag-uusapan ang bigay na biyaya sa buong sambayanan. Bagamat nagkaroon ng kabawasan sa huling isda sa karagatan, dahilan sa ilang problemang nakaharap ng Pilipinas, nakatulong pa rin ang larangan ng pag-aalaga ng iba't ibang uri ng isda. Bukod sa dati ng alagaing tulad ng bangus at tilapia, nakatulong din ang muling pagbabalik ng mga alagaing tulad ng hito, pangasius at marami pang iba. Dito'y sinisikap ng Pilipinas na tayo'y makaagapay sa pananagumpay ng ibang kalapit na bansa upang makapagbigay ng kita at hanap buhay sa maraming nahihilig sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng isda. Ang mga alagaing tulad ng hipon, gurami, tahong, talaba at iba pa ay muling binabalikan ng maraming nag-aalaga ng damang tubig, alatman o tabang. Sa pag-aalaga ho ng pangasius, pwede rin ho ito sa concrete tanks. Kaso nga lang, pinakamagandang ang sinasuggest ho naming habitat ang mga earthen pans. Ginagawa lang ho namin dito sa konkreto to dahil meron kaming sinasagawang pag-aaral dahil ang isang negosyo natin is hatchery. Okay. Oh, So nagpo-produce lang ng mga fingerlings. Nagpo-produce ng fingerlings to. Actually, ito galing to sa grow out, dinala namin dito sa concrete tanks para pag-aralan yung genetic niya at kung papasa siya ay gagawin natin siyang mga breeder. Sila po yung pusang nag-iipon ng mga damo. Ganon? Na ginagawa nilang pugad. Parang ibon? Opo, pagka konti na lang yung hindi nila maisara, doon na po nila ipupusit-sit yung kanilang itlog. At ipupusit-sit na rin po yun ng lalaki. Doon na po mape-fertilize sa loob yung magiging similya. Pinapaypayan po nung lalaki at babae. Yung pugad. Pero gaano katagal nilang ginagawa yung pugad? Kung based on your own personal observation? Medyo matagal din po. Mga halos isang buwan din po nilang Ginagawa yung pugad. Tapos saan sila kumukuha ng mga damo o mga sanga o mga damo? Mga damo po, yung mga nakalugay na mga damo sa pispan, yun yung dinudunggot-dunggot nila, Kinukuha. tsaka iniipon nila. Tapos at saka nila ibubugay yung kanilang itlog doon. Opo. Tapos sino sino ang nagfe-fertilize, yung lalaki? Opo, yung lalaki din po ang magpapatay. Ibig sabihin, pagkatapos ng mga itlog, i-fertilize niya. Opo. Tapos iiwanan na nila. Tapos papaypayan. Hanggang po sa pwede nang lumangoy-langoy yung mga maliliit na gurami. Nakakailang alimango kayo sa buong maghapon? Conforme ho, kung talaga pong andyan ang alimango, minsan ho sa maghapon kung walo kaming nag-aalimango, nakaka 500 pesos ho kami. 500. Pero ito, yung parang sinisid nyo, tinatanim na nyo rito? Binhi na po yung dinadala na rito. Mga ilang buwan bago maani ng ganyong kalalaki? Ito ho, ang ganito kalaki, minsan ho, mga 4 to 6 months. Kagaya ng halimbawa na ipakita namin na kinukuha yung itlog sa bunganga ng isda, pagkatapos inilalagay ito sa mga laboratorio para because of constant movement no, sa loob ng parang flask, funnel shape na bote, unti-unti siya napipisa. Yung ba masasabi nating epektibo na rin sa pagkuha ng pantay-pantay na laki ng mga tilapia? Palagay ko ito isa sa mga paraan upang maka-produce tayo ng maraming tilapia fry of the same age. Kasi talagang kontrolado na natin yan kukolektahin lang natin tapos isasalin nga rin sa funnel shape with complete aeration. We are artificially hatching, artificially incubating the eggs of the fry. Kabayan, sa isang ulat na ipinalabas kamakailan, ipinapayo ng maraming sektor na dapat na pagyamanin ng Pilipinas ang larangan ng pag-aalaga
o pangisdaan kung tawagin. Sa dahilang ito ay magbibigay ng kasapatan sa pangangailangan ng Pilipino sa hapagkainan. At tulad ng ibang bansa, maaaring makapagbigay ng maayos na kabuhayan sa ating mga kababayan.